that we may merit thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, so magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Kamusta ang lahat? Okay lang po ba sila? Opo, teacher! Okay, so bago ang lahat, ako nga pala si Binibini Kasha Cardi at maaari niyo po akong tawagin Ma'am Rush at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. So handa na po ba ang lahat matuto kasama si Ma'am Rush, mga bata? Opo, teacher! So ako din po ay excited na mag-guro kasama kayo. So bago po ang lahat, maaari po ba munang pulutin yung mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at itapon ito sa tamang lugar. Ma'am Rush. Yes, Ma'am Rush. So ngayon, aking susuriin kung sino yung mga lumiban at hindi lumiban sa ating klase. So kapag aking tatawagin ang inyong mga pangalan, itaas lamang po ang kanang kamay at sabihin ang narito po. Maliwanag po ba? Opo, teacher! Tilik, Namra, Narito po, teacher! Yudin or Diana, Narito po, teacher! Dimen Romar, Narito po, Ma'am Rush. okay, mahusay at walang lumiban sa araw na ito. So, ano nga ba yung napag-aralan natin noong nakaraang araw? Sino yung makakapagsabi kung ano yung napag-aralan natin noong nakaraang araw? Naiugnay ang kabaliran sa ulit ng anak ko. Okay, magaling. So, ano nga ba yung mga hanap buhay? Ang katulad ng mga karagatan, kabudutan, at mga kabaton. Okay, mahusay. So, sa ating silid-aralan, meron tayong
ay pantay-pantay. Aling-aling meron. Napakaganda ng buhay natin. Lahat ay pantay-pantay. Aning ni aning neneng. Isang ina ng tatlong bata. Isang ina ng tatlong bata. Ngunit isang araw, may dumating na barko sa dalampasigan. Ngunit isang araw, may dumating na barko sa dalampasigan. Mula rito ay bumaba ang mga lalaking mapuputi ang balat. Mula dito ay bumaba ang mga lalaking maputi ang balat. May daladalang krus, espada at bandila. May dala-dalang krus, espada at bandila. Galing kami sa Espanya, ika nila. Galing kami sa Espanya, wika nila. Kami ang magdadala sa inyo ng liwanag at sibilisasyon. Kami ang magdadala sa inyo ng liwanag at sibilisasyon. Sa simula ay tila kaibigan sila. Sa simula ay tila kaibigan sila. Ngunit unti-unti nag-iba ang ihip ng hagod. Ngunit unti-unti nag-iba ang ihip ng hangin. Sinimulan kolektahin ang kanilang pera bilang bayad sa buwis. Simulan kolektahin ang kanilang pera bilang bayad sa buwis. Ang hindi makakabayad ay paparisahan at ibukulong. Ang hindi makakabayad ay paparusahan at ikukulong. Ang mga lalaking Pilipino ay pinipilit magtrabaho. Ang lalaking Pilipino ay pinipilit magtrabaho Sa ilalim ng araw. sa ilalim ng araw At wala silang mga sweldo. at walang mga sweldo. Ang mga dato ay nakalis sa kapangyarihan Ang mga dato ay naalis sa kapangyarihan at ang dati masayang ngayon ay nawalisan ng katahimikan at pagod. at ang dating masaya ngayon ay napalitan ng katahimikan at pagod. Isang gabi, Isang gabi, habang tahimik na kumakain, habang tahimik na kumakain, ang pamilya ni Aling Neneng ang pamilya ni Aling Neneng tinanong ng kanyang anak, tinanong ng kanyang anak, Ina, kailan po ulit tayo magiging malaya? Ina, kailan po ulit tayo magiging malaya? Napagawa si Aling Neneng kapag naalala at minahal natin ang ating nakaraan anak. Nakagawa si Aling Neneng kapag naalala at minahal natin ang ating nakaraan anak. Ganito lamang po ang ating kwento. So, naintindihan niyo po ba ang kwento? Opo, teacher! So, ano po ba yung damdamin na inyong naramdaman nung binasa natin ang maikling kwento? Nalungkot po, teacher, kasi ang pamilya ni Aling Neneng po ay nagtatrabaho tapos po, magbabayad sila ng tubig. So, maaari niyo ba nilarawan kung paano yung pamumuhay ng mga Pilipino kung wala pang dumating yung mga Espanyol? Malaya po sila. Ito, malaya po sila. Okay, so, ngayon, ating papangkatin ang ating klase. So, mula dito kay Namra hanggang dito kay Ella ay ang pangkatisa at mula naman kay Marcos at kay Jonathan ay ang pangalawang pangkat at dito kay Ali hanggang kay Olas ay pangkatatlo at kay Anwar hanggang kay Generally ay ang pangkat-apat. So, maliwanag po ba yung mga pangkat? Opo, teacher! So, ngayon, may larawan na niyo mapakita
napansin ko po sa kinabitan ng trato po ay may mga maraming tao po na parang sa pilitan nila nagtrabaho. So, meron pa ba? So, ano naman yung masasabi niyo dito? Yes, May isang sundalo or I think Kastila po na inahalingin o inapusta ang mga tao. sino pa? May mga idea pa po ba sila? Wala na. Okay, so base sa mga larawan at sa kwento na ating binasa, may mga idea po ba sila kung ano yung mag-aaralan natin sa araw na ito, mga bata? Yes, ma'am. Yes, sa tingin ko po ay mga paraan ng pagsasakilalim ng katulong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Okay, mag-start. Sa araw na ito, ating pag-aaralan Okay, so sa araw na ito, ating pag-aaralan ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. So, kilala niyo po ba siya? Da Vinci? Si Da Vinci? Ano ba ni Da Vinci no? So, may naalala po ba kayo tungkol sa kanya? Hindi po, teacher, di pa kami pinanganak. Hindi niyo pa ito napag-aralan o mga... Hindi pa, teacher. San Juan? Sa San Portuguese, yung pinatay ng plot. So, kasama siyang Pilipino o Espanyol? Portuguese yan siya, teacher. Hindi siya Spanyol. Teacher, may idea ako, teacher. I think teacher sa attribute ako ng attribute ako ng isang Kastila at sinusulat niya lahat ng pangkap ni Magellan. Yay! Kaya po ang nagpalaganap ng Isa rin mga klase ng palaganap ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. So, noong dumating yung mga Espanyol dito sa Pilipinas, naging mapayapa ba ang pagkabuhay ng mga naging, ano yung nangyari nung dumating yung mga Espanyol dito sa Pilipinas? I think teacher din naging mapapayapa. Pero teacher, may nabigay sila na mga produkto or kagamitan or mga kaalaman. Paano kayo pamamuhay? May mga bad sides or negative sides na nagawa. So, pero dito natin pag-aaralan kung paano nila ginawa, pinatupad yung mga iba't ibang pamamaraan o mga rules dito sa Pilipinas. So, dahil doon, simula nung dumating sila, nawala ng kalayaan yung mga Pilipino. So, bakit nga ba sila nawalan ng kalayaan? So, yun yung aalamin natin. So, nawalan sila ng kalayaan dahil sa mga pinatupad nila mga rules dito sa Pilipinas. At isa na doon ang tributo o buwis. So, marinig po bang masahin? Tributo o buwis. Ito ay sa pilitang bayad na kinokolekta ng pamahalaan mula sa mga mamamayan. Sinimulan ng noong 1971 na nagkakanaka ng naging 10 reales noong hanggang
apat na araw. So, malayo sila sa kanilang mga pamilya, tapos wala pa silang sweldo. At minsan sila pa yung nagbibigay o nagpo-provide ng mga materials na kailangan dun sa paggawa ng mga kalsada tulad ang simbahan. So dito, pinipilit sila magtrabaho. Yung mga kalalakihan lamang po at wala din yung mga kababaihan. So, ngayon, ano yung masasabi ninyo? May mga nakikita ba kayo sa lipunan natin ngayon na pinipilit magtrabaho? Wala. Dahil lahat po tayo ngayon ay may mga karapatang pinilit ng mga trabaho na So, base sa sistema namin ngayon, meron sa mga ipinatupad ng mga Espanyol noon, meron pa ba hanggang sa kasalukuyan ngayon, yung mga cookies or meron pa. So, ano yung pinagkaiba ng pagbabayad ng cookies noon at ngayon? Ano? Noon, sa akin, nag-required talaga. Sumuman na kasi, kurang ka. Pero ngayon, kailangan maging required. May kailangan hindi magbayad, pero may penalty. Pero sino yung nagkikinapan sa pagbayad ng mga cookies? Ating mga magataas na teacher para sa bagong Ako lang yung servisyo, wala na, meron pa. Sa sabi ng personal, meron pa ba kayo? Pero teacher sa sinulat niya, kaya tulong mo is Wala kapag nakalimutan mo to, ano wala mo, ano yung So, naintindihan na po ba ang ating pinalakad sa araw na ito, mga bata? Ulit, ano nga yung mga pinatupad ng mga Espanyol? Tributo o sinola personal, iinita o kapitang paggawa. Okay, so para sa ating aktibidad, ay magkakaroon po tayo ng cross-day na kung saan ipapakita nyo yung mga rules na pinatupad ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Ito, regular personal, and pamilyagaan sa pinagagawa. So gusto ko po, may pumunta dito, isa sa mga representative upang bubunod kung ano yung kanilang isasalita. So, bibigyan pa kayo ng 5 minutes dito para pag-usapan ng Handa na ba kayo mga bata? Handa na ba kayo? Okay, sila yung mga una. Ano yung mga criteria para sa Okay, so ngayon magsisimula na ang mga pangkat isa.
buwis. Papakita ang sitwasyon kung saan ay mamolekta ng buwis. Dun po. Narito ba ang pamilyang Ilaham? Ngayon, ang inyong tatlong oras, tatlong araw ng pagbabayad ng buwis. Nasaan yung pera? Ngayon, ang tatlong oras ninyo. Maawa kayo! Bibigyan ko kayo ng palurit hanggang bukas. Dahil kung hindi, may parusang ipapataw sa inyo. Naintindihan nyo? Tatay ko si Ramil. Oo, tatay ko siya. Kapatid. Ang sasagutan namin ay ang sedula. Ngayon, titignan ko bilang katibayan ng pagbayad ng buwis, dapat may dala kayong sedula. Ikaw, Rhea, may dala ka bang sedula? Ngayon, ikulong mo siya kasi wala siyang sedula. Saan kasi kami, Bonnie? Kami sasagda ay sa pinilang gawain. Ipakita na lahat ng lalaki may edad na 16 na taon mataas ay magtrabaho ng 40 araw. 40 araw, gagawa ng simbahan, bahay at lupa. Ready, camera, action. Simula ngayon, mga kabataan na 16 taong gulang ay kailangan na magtrabaho ng 40 araw. Kaya ikaw, magtrabaho ka. Okay, yung mga lansa ay sa yung pagkakita ay nakakuha na 8,000 puntos at yung pangalawang pangkat ay nakakuha ng 10 puntos at yung pangalawang pangkat ay nakakuha ng 8 puntos at yung huling pangkat ay nakakuha ng 12 na puntos. Ang galing ng aking organ.